Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 44, ang malaking apostasya. Nang ihayag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kapalaran ng Jerusalem at ang mga tagpo ng ikalawang pagdating, inihula din niya ang karanasan ng kanyang mga tao mula sa panahong dapat siyang kunin sa kanila hanggang sa kanyang pagbabalik sa kapangyarihan at kaluwalhatian para sa kanilang kaligtasan. Mula kay Olivet ay namasdan ng tagapagligtas ang mga unos na malapit nang bumagsak sa apostolikong simbahan, at, sa pagpasok ng mas malalim sa hinaharap, nakita ng kanyang mata ang mabangis, mapang-ipong unos na sasapit sa kanyang mga tagasunod sa darating na kapanahunan ng kadiliman at pag-uusig. Sa ilang maikling pananalita, na may kakilakilabot na kahalagahan, inihula niya ang bahaging ibibigay ng mga pinuno ng mundong ito sa Iglesia ng Diyos. Ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat tumahak sa parehong landas ng kahihiyan, kadastaan, at pagdurusa na tinahak ng kanilang guro. Ang puot na sumiklab laban sa manunubos ng daigdig ay mahahayag laban sa lahat ng maniniwala sa kanyang pangalan. Ang kasaysayan ng unang iglesia ay nagpatutuo sa katuparan ng mga salita ng tagapagligtas. Ang mga kapangyarihan ng lupa at impyerno ay naghanda ng kanilang mga sarili laban kay Kristo sa katauhan ng kanyang mga tagasunod. Nakita ng paganismo na sakaling magwagi ang ebanghelyo, ang kanyang mga templo at mga altar ay malilipol, kaya tinawag niya ang kanyang mga puwersa upang sirain ang Kristyanismo. Nag-alab ang apoy ng pag-uusig. Ang mga Kristiyano ay hinuberan ng kanilang mga ari-arian at pinalaya sa kanilang mga tahanan. Sila ay nagbata ng matinding pakikipaglaban ng mga kapigatian. Sila ay nagkaroon ng pagsubok ng malupit na panunuya at paghagupit. Oo, bukod pa rito ng mga gapos at pagkabilanggo. Hebreo Kapitulo 11 versikulo 36. Napakaraming bilang ang tinatakan ng kanilang dugo ang kanilang patoto. Ang maharlika at alipin, mayaman at mahirap, matalino at mangmang, ay parehong pinatay ng walang awa. Walang kabuluhan ng mga pagsisikap ni Satanas na sirain ang simbahan ni Kristo sa pamamagitan ng karahasan. Ang malaking pagtatalo kung saan ibinigay ng mga alagad ni Jesus ang kanilang buhay ay hindi tumigil nang ang mga tapat na tagadala ng pamantayan ay bumagsak sa kanilang posisyon. Sa pamamagitan ng pagkatalo ay nagtagumpay sila. Ang mga manggagawa ng Diyos ay pinatay, ngunit ang kanyang gawain ay patuloy na sumulong. Ang ebanghelyo ay patuloy na lumaganap, at ang bilang ng mga tagasunod nito ay dumami. Ito ay tumagos sa mga rehiyon na hindi maabot, kahit na sa mga agila ng Roma. Ang sabi ng isang Kristiyano, na nagpahayag sa mga pag-anong pinuno na humihimok ng pag-uusig, maaari ninyo kaming papatayin, pahirapan, hatulan kami. Ang inyong kawalang katarungan ay patunay na kami ay inosente. Ni ang inyong kalupitan ay, ito ay isang mas malakas na paanyaya upang dalhin ang iba sa kanilang panghihikayat. Habang madalas kaming pinuputol mo, mas dumarami kami, ang dugo ng mga Kristiyano ay binhi. Libo-libo ang ikinulong at pinatay, ngunit ang iba ay sumibol upang punan ang kanilang mga lugar. At yaong mga naging martir dahil sa kanilang pananampalataya ay ipinagkatiwala kay Kristo, at itinuring siya bilang mga mananakop. Nakipaglaban sila sa mabuting pakikipaglaban, at tatanggap sila ng korona ng kaluwalhatian pagdating ni Kristo. Ang mga pagdurusa na kanilang tiniis ay naglalapit sa mga Kristiyano sa isa't isa at sa kanilang manunubos. Ang kanilang buhay na halimbawa at namamatay na patuto ay palaging saksi sa katotohanan, at, kung saan hindi inaasahan, ang mga nasasakupan ni Satanas ay umaalis sa kanyang paglilingkod at nagpapatala sa ilalim ng bandila ni Kristo. Ang kompromiso sa paganismo. Kaya naman inilatag ni Satanas ang kanyang mga plano na makipagdigma ng mas matagumpay laban sa pamahalaan ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtatanim ng kanyang bandila sa simbahang Kristiyano. Kung ang mga tagasunod ni Kristo ay maaaring malinlang at maakay upang hindi kaluguran ng Diyos, kung gayon ang kanilang lakas, katatagan, at katatagan ay mabibigo, at sila ay madaling mabiktima. Ang dakilang kalaban ngayon ay nagsikap na makamit sa pamamagitan ng katalinuhan kung ano ang nabigo niyang makuha sa pamamagitan ng puwersa. Ang pag-uusig ay tumigil, at ang kahalili nito ay pinalitan ng mga mapanganib na pang-akit ng temporal na kasaganaan at makamundong karangalan. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay inakay na tumanggap ng bahagi ng pananampalatayang Kristiyano, habang tinatanggihan nila ang iba pang mahahalagang katotohanan. Ipinahayag nilang tinanggap nila si Jesus bilang anak ng Diyos at naniniwala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay,
Ngunit wala silang pananalig sa kasalanan at hindi nila nadama ang pangangailangan ng pagsisisi o pagbabago ng puso. Sa ilang mga konsesyon sa kanilang bahagi, iminungkahi nila na ang mga Kristiyano ay dapat gumawa ng mga konsesyon, upang ang lahat ay magkaisa sa plataporma ng paniniwala kay Kristo. Ngayon ay nasa kakilakilabot na panganib ang simbahan. Ang bilangguan, pagpapahirap, apoy, at espada ay mga pagpapala kung ihahambing dito. Ang ilan sa mga Kristiyano ay nanindigan, na nagpahayag na hindi sila maaaring gumawa ng kompromiso. Ang iba ay nangangatuwiran na kung sila ay magbibigay o baguhin ang ilang mga katangian ng kanilang pananampalataya, at makiisa sa mga tumanggap ng isang bahagi ng Kristyanismo, maaaring ito ang paraan ng kanilang ganap na pagbabagong loob. Iyon ay panahon ng matinding dalamhati sa tapat na mga tagasunod ni Kristo. Sa ilalim ng isang balabal ng nagkukunwaring Kristyanismo, ipinapasok ni Satanas ang kanyang sarili sa simbahan, upang sirain ang kanilang pananampalataya at ibaling ang kanilang isipan mula sa salita ng katotohanan. Sa wakas ay ibinaba ng mas malaking bahagi ng grupong Kristiyano ang kanilang pamantayan, at nabuo ang isang unyon sa pagitan ng Kristyanismo at paganismo. Bagamat ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagpahayag na sila'y nagbalik loob, at kaysa sa simbahan, sila ay kumapit pa rin sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pinapalitan lamang ang mga bagay na kanilang sinasamba sa mga larawan ni Jesus, at maging ni Maria at ng mga banal. Ang mabahong lebadura ng idolatria, na ipinakilala sa simbahan, ay nagpatuloy sa nakapipinsalang gawain nito. Ang mga di makatarungang doktrina, mapamahiin na mga seremonya, at idolatrous na mga seremonya ay isinama sa kanyang pananampalataya at pagsamba. Habang ang mga tagasunod ni Kristo ay nakiisa sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ang relihiyong Kristiyano ay naging tiwali at ang simbahan ay nawala ang kanyang kadalisayan at kapangyarihan. May ilan, gayunpaman, na hindi naligaw ng mga maling akala. Napanatili pa rin nila ang kanilang katapatan sa may akda ng katotohanan at sumasamba sa Diyos lamang. Nagkaroon kailanman ng dalawang uri sa mga nag-aangking mga tagasunod ni Kristo. Habang pinag-aaralan ng isang klase ang buhay ng tagapagligtas at same time na nagsisikap na itama ang kanilang mga depekto at umayon sa huwaran, ang ibang klase ay umiiwas sa malinaw at praktikal na mga katotohanan na naglalantad sa kanilang mga pagkakamali. Kahit na sa kanyang pinakamabuting kalagayan ang simbahan ay hindi ganap na binubuo ng totoo, dalisay, at tapat. Itinuro ng ating tagapagligtas na ang mga kusang nagpapakasasa sa kasalanan ay hindi dapat tanggapin sa simbahan. Gayunpaman, ikinonekta niya sa kanyang sarili ang mga taong may depekto sa ugali, at pinagkalooban sila ng mga pakinabang ng kanyang mga turo at halimbawa, upang magkaroon sila ng pagkakataong makita at maitama ang kanilang mga pagkakamali. Ngunit walang pagkakaisa sa pagitan ng prinsipe ng liwanag at ng prinsipe ng kadiliman, at walang pagkakaisa sa pagitan ng kanilang mga tagasunod. Nang ang mga Kristiyano ay pumayag na makiisa sa mga kalahating na pagbagong loob mula sa paganismo, sila ay pumasok sa isang landas na humahantong sa palayo at palayo mula sa katotohanan. Nagbunyi si Satanas na nagtagumpay siya sa panlilinlang sa napakaraming bilang ng mga tagasunod ni Kristo. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang kapangyarihan na pasanin ng higit pa sa kanila, at binigyang inspirasyon sila na yusagan ang mga nanatiling tapat sa Diyos. Walang lubos na nakakaunawa kung paano sasalungat sa tunay na pananampalatayang Kristiyano gaya ng mga dating tagapagtanggol nito, at ang mga apostatang Kristiyanong ito, na nakipagkaisa sa kanilang kalahating pag-anong mga kasama, ay pinamunuan ang kanilang pakikidigma laban sa pinakamahalagang katangian ng mga doktrina ni Kristo. Nangangailangan ito ng isang desperadong pakikibaka para sa mga magiging tapat upang manindigan ng matatag laban sa mga panlilinlang at mga kasuklam-suklam na nakabalat kayo sa sacerdotal na mga kasuotan at ipinakilala sa simbahan. Ang Biblia ay hindi tinanggap bilang pamantayan ng pananampalataya. Ang doktrina ng kalayaan sa relihiyon ay tinawag na maling pananampalataya, at ang mga tagapagtaguyod nito ay kinasusuklaman at ipinagbawal. Pag-alis ng tapat. Pagkatapos ng isang mahaba at matinding labanan ay nagpa siya ang iilan na tapat na buwagin ang lahat ng pagkakaisa sa apostatang simbahan kung tatanggi pa rin siya na palayain ang sarili mula sa kasinungalingan at idolatria. Nakita nila na ang paghihiwalay ay isang ganap na pangangailangan kung susundin nila ang salita ng Diyos.
Hindi sila nang ahas na tiisin ang mga pagkakamaling nakamamatay sa kanilang sariling mga kaluluwa at nagpakita ng isang halimbawa na magsasapanganib sa pananampalataya ng kanilang mga anak at mga anak ng mga anak. Upang matiyak ang kapayapaan at pagkakaisa, handa silang gumawa ng anumang konsesyon na naaayon sa katapatan sa Diyos, ngunit nadama nila na maging ang kapayapaan ay napakamahal na mabibili sa sakripisyo ng prinsipyo. Kung ang pagkakaisa ay makakamit lamang sa pamamagitan ng kompromiso ng katotohanan at katwiran, kung gayon ay magkaroon ng pagkakaiba, at maging ang digmaan. Magiging mabuti para sa simbahan at sa mundo kung ang mga prinsipyong nagpakilos sa matatag na mga kaluluwang iyon ay muling bubuhayin sa puso ng nag-aangking bayan ng Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo na, lahat ng nagnanais na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay magdaranas ng pag-uusig. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 12. Bakit, kung gayon, na ang pag-uusig ay tila nakaidlip? Ang tanging dahilan ay ang simbahan ay umayon sa pamantayan ng mundo, at sa makatuwid ay hindi gumising ng oposisyon. Ang relihiyon sa kasalukuyan sa ating panahon ay wala sa dalisay at banal na katangian na nagmarka sa pananampalatayang Kristiyano noong panahon ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Ito ay dahil lamang sa espiritu ng pakikipagkasundo sa kasalanan, dahil ang mga dakilang katotohanan ng salita ng Diyos ay walang pakialam, dahil napakaliit ng mahahalagang kabanalan sa simbahan, na ang Kristyanismo ay tila napakapopular sa mundo. Magkaroon ng muling pagkabuhay ng pananampalataya at kapangyarihan ng unang simbahan, at ang diwa ng pag-uusig ay muling bubuhayin at ang apoy ng pag-uusig ay muling mag-alaw. Dito nagtatapos ang Kabanata 44. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.